Grabe at kawawa po ang Pilipinas, kawawa ang mga Pilipino dito at sa buong mundo. Alam niyo kung bakit? Just imagine, only in the Philippines, 3 matataas na opisyal ng ating pamahalaan ang sabit or merong dapat ipaliwanag tungkol sa graft in corruption. Kaya sabi ko only in the Philippines kasi sa ibang bansa, pag nangyari ito, resign ka agad. Hara-kere pa nga yung iba. Or death penalty. Pero dito sa atin, humaharap pa sa media, press conference, nagyayabang pa, mataray pa, at antipatiko pa ang mga dating. Diyos ko, grabe talaga. Sino ang tinutukoy ko? Yung number 2. Sino number 2? Vice President. Hindi pa tapos ang issue sa kanya sa graft in corruption sa Department of Education at Office of the Vice President sa budget ng 2022 at 2023. Unfinished business yan. Kaya nga na-impeach, nabitin lang sa trial. Di ba? Corruption ang issue dyan. Number 2. Sino ang number 3? Ang number 3 ay Senate President Chis Escudero. Nakakodita sa Senado. Tinanggal ang kapwa senador. Dahil nga ho sa kanyang pagtanggap ng mga donasyon sa kontraktor. At sinasabing may kinalaman sa insertion, may kinalaman din sa flood control scam, kaya tinanggal sila. Number 3. Number 4. Sino ang number 4? Martin Romualdez, House Speaker. Pinagdududahan din sa graft in corruption, sa flood control scam. Although sila ay lahat tinuturo sila ng mga testigo, ng mga kontraktor at ng mga district engineer na siyang gumawa ng project at tinuturing silang mga politiko ang proponent. So yung 3, number 2, number 3 at number 4 na pinakamatataas na opisyal ng ating pamahalaan, isinasangkot sa korupsyon. Hindi nila may paliwanag na maayos until now. Ulitin ko, only in the Philippines. Kaya kawawa ang mga Pilipino. Saan tayo pupulutin? Anong kinabukasan meron ng mga Pilipino sa ating mga politician? Na sila pa yung kung ano-anong mga palusot. Sila pa yung nag-aaway-away at naninira. Bali wala. Walang mga delikadesa. Walang kahihiyan. Kasi kung meron silang delikadesa at kahihiyan, marami silang dapat gawin. Pwede silang mag-resign. Pwede silang manahimik na lang muna at harapin ang kaso sa korte. Hindi yung katulad ngayon na para bang binabaliwala ang aligasyon ng paglulustay ng pera ng mamamayan. Sa flood control project na involved ay ang mga politician, Senado at Kongreso at kontraktor, bilyon, trilyon. Sa Office of the Vice President, daan-daang milyon sa confidential at intelligence fund at yung korupsyon sa Department of Education ng kanyang kapanahunan. Lahat yan unfinished business. Sinasalarawan ko lang po ang kalagayan ng ating bansa sa kamay ng mga taong pansamantalang binigyan ng kapangyarihan at pinagkatiwalaan ng tao. Pero yan po yung kanilang kalagayan ngayon. Hindi pa sila malinis sa kasalukuyan. Akusado sila o suspect sila sa graft in corruption. Matindi po yan. Pag mga pangkaraniwang tao at maliit ang walang kakayanan, kahit maliit ang kaso, kulong, non-bailable, kahit hindi non-bailable yung kaso, nakakulong dahil walang abogado, walang pera. Pero itong number 2, number 3 at number 4 na mga mataas na opisyalis ng gobyerno, malayang-malaya pa. Kahit may umamin na, kahit maliwanag pa sa sikat ng araw, ang mga ebidensya, namamayagpag pa. Yung isa walang ginawa kundi magbiyahe sa buong mundo para siraan ng Pilipinas. Ito naman dalawa nandito sa Pilipinas, lalo na yung senador, walang ginawa kung hindi maghugas linis kamay na parang nagtatalumpati sa mga interview na akala mo walang pananagutan. Ang sabi ng COMELEC, kaya siya ang uunahin kasi siya yung umamin. At umamin din yung nagbigay ng pera at siya rin umaming tumanggap. Kasi sabi ni Escudero, bakit ako ang napakakainitan? Bakit ako ang uunahin?
Abi natural. Sabi ng COMELEC, ikaw ang umamin. At may umamin ding nagbigay sa'yo ng pera. Violation yan bilang isang senador or kandidato ng panahon yun. Yun po yun eh. O, di ba? O, saan tayo pupulutin ngayon? Pwedeng magalit kayo sa akin ng mga DDS, followers ni Martin Romualdez, followers ni Escudero. Ay, wala akong pakialam dyan. Obligasyon ko sabihin ang totoo at balikan ko ang nakaraan. Hindi naman fake news ito. Totoo naman. Totoo naman na talagang sila isinasangkot, isinasabit sa korupsyon. So anong masama na talakayan ito? Obligasyon kong ipaliwanag, iparating sa inyo kung sino itong top 3 na matataas na opisyalis ng ating pamahalaan. Paano natin sila pagkakatiwalaan? Pero ulitin ko, hindi pa sila guilty. Hindi pa sila napapatunayan. Pero punong-puno ng mga pagdududa. Punong-puno sila ng problema, pero dinededma lang. Nasaan ang hiya ninyo? Sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Kasama kayo doon. Tama o mali? Please like, share, subscribe, and follow. Pakishare po ninyo ang ating mga topic. Mahalaga po itong malaman nyo sa ng taong bayan sa buong mundo. Kasi sa akin walang fake news. Sasabihin ko yung totoo kung ano ang aking alam. At bibigyan ko ng opinion. Wala akong pakialam sa kung sino man ang tatamaan. Ang magagalit, pikon. Ang pikon, siguro guilty. Di ba? So, ulitin ko. Hindi ang mamamayan ang sumira sa kanila. Sila ang sumira sa institusyon, sila ang sumira sa kailang sarili. Maswerte pa nga sila dahil malambot ang ating mga batas. Mabagal ang implementation ng batas, kaya malaya pa kayo. Nakibaltaan ba yung nangyari sa China? Mayroong isang ministry, mataas na opisyalis ng Chinese government, bibitayin dahil na-involve sa korupsyon. Hinatulan na. Anytime, bibitayin nila kahit mataas na opisyal. Kasi sa kanila may parusang bitay. Dito, walang ganon. Kaya nakangisi pa sa harap ng telebisyon, sa harap ng social media. Mga nagmamalinis, nagmamagaling, akala mo wala silang bagahe. Akala mo wala silang pananagutan kung umasta. Pero ang taong bayan ay suklam na sa inyong mga ginawa at inyong pagkatao. Sana may konsensya pa kayong natitira. Sana mahiya naman kayo. Patuloy ang Senado, patuloy na sinisira ninyo ang inyong sarili. Yung Kongreso, kahit anong gawin, wasak na din yan. Dahil lalo na ngayon, naglabasan na ho ang marami pang scam, anomalya. Hindi lang flood control infrastruktura. Sa halos lahat ng mga proyekto na bilyon-bilyon, trilyon ng pera ng mamamayang Pilipino ay naging biktima ng mga kawatan sa pamahalaan.